Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 16, 2026, Lunes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol Santiago, chapter 1, verses 1 to 11. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesus Kristo. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Kaya hindi naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. 2 araw mula ngayon, atin pong ipagdiriwang ang pagsisimula ng Kwaresma. Sa araw na ito, Lunes, ay maganda po na pinapaalala sa atin ni Apostol Santiago na sa mga dumaranas po ng iba't ibang pagsubok ay magalak pa rin nawa. Sabi, magalak kayo, yung bang be positive. Saka sabi niya, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So, iba't iba, di ko alam kung ano mga pinagdaraanan po ninyo, pero lahat ng iyan ay isang pagsubok lamang na magpapatatag sa atin pong pananampalataya. Kailangan lang talaga ng tamang attitude, ng right mind, right attitude, na sa bawat pagsubok, mayroon ding opportunity na dumarating. Huwag lang natin tingnan yung problema, huwag lang natin tingnan yung hirap, kundi yung opportunity na ibinibigay sa atin dito para mag-grow, para mas mag-mature. Kasi totoo naman, minsan pag nagkakamali tayo, doon natin nalalaman kung ano ang mas mabuti, kung ano ang mas tama. Of course, marami sa atin ayaw nang maghirap dahil lalo na sa usapin ng literal po na kinakapos sa pera, pero bahagi nga ng pagtitiis, bahagi ng ating mga dinaranas na paghihirap ang kawalan ng pera. Pero maganda yung sa dulong bahagi na sa pagsusumikap. Kaya nga, kung makakaranas ka ng pagsubok, ng kahirapan, magsumikap ka lang, magpursige ka hanggang sa makaangat ka, hanggang sa makaahon ka. Kasi mas ma-appreciate mo yung bunga ng iyong pagsisikap, yung pagyaman mo, yung pag-asenso mo na dahil sa talagang may mga pagtitiis, ginapang mo ito para may mga sinakripisyo ka para lamang maging kung ano ka ngayon, o yung iba man ay wala pa man doon sa kanilang nararating. So, kasi ang kayamanang nakukuha sa madaling paraan
madali din niyang nawawala o hindi pinahahalagahan. Kaya nga marami tayong nabalitaan, di ba? Mayayaman, pero anong ginagawa? Winawaldas. No? Sa isang upuan lang, pinapatalo sa kasino, sa sugal, o kung ano-ano, na para bang yung kumpara sa ibang tao, di ba? Ang isang upuan nila, para bang ilang taon nilang pagsisikapang pagtrabahuhan. Pero yun, mas na-appreciate natin yung effort na pinaghirapan mo yan eh. Deserve mo no, na makapagbakasyon, deserve mo makabili ng mga bagay na galing sa iyong pinaghirapan. Pero yung mga, sabi ko nga, no, anumang kayamanang hindi pinaghirapan, napakadali nitong lustayin at napakadali nitong maubos. Kaya nawa, no, muli, sabi, sa mga dumaranas po ng pagsubok, makuha nawa natin at makita pa rin natin ang mga dahilan para tayo po ay maging masaya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.